Hello, hello mga madlang people. Kumusta kayong lahat? Beautiful people, how are you? Hope you doing well, especially sa mga Pilipina yung nasa abroad, OFW, and so on, so on, so on, so. I know we are all over the world, so you need to take care of yourself always, because your health cannot buy money. If you have money, but you're sick, if you die, you have a lot of money, you can take it, you cannot take it to your grave. Di ba? Nabubulol na ako. Eh, maigi nga na marunong na ako magsalita. O, kahit nabulol-bulol, bahala na. Di ba? Alam nyo guys, naalala ko kasi, magdamag ako hindi nakatulog ngayon. Kagabi, hanggang ngayon di ako nakatulog. Kasi ang utak ko, busy ng kaiisip mga nawawala kong memory kasi na amnesia ako nung ako'y na operahan sa utak, nagkaroon ako ng brain aneurysm. Nakalagay nga sa profile ko, sa bio ko, na nagkaroon ako ng brain aneurysm. At sabi nga ng doktor sa anak ko, sa pamangkin ko, na baka raw pagising ko hindi na ako normal or something imbalido, o kaya hindi ko na sila makilala. So nangyari ngayon, imbalido ako at hindi talaga ako makagalaw. Hindi rin ako marunong magsalita. Puro lang ako nakatingin lang na ako nakatingin. Pero nung nagkaroon ako ng muwang, siguro nag-edad na ako ng 5 buwan na, umpisa na ako pinantatanggal ko yung mga hose ko sa katawan ko, yung mga injection ko, ano-anong mga nakakabit sa aking liig or sa aking kamay na mga na aparatos, pinantatanggal ko raw yun. At gusto ko talagang lumakad. So bumababa raw ako sa aking higaan. Nahulog na raw ako sa katre dahil gusto ko talaga raw lumakad. So nakikita nila ako ng mga nurse na nasa sahig na ako, gumagapang na nakapampers. Oo, nakakatawa, tumatawa ako pag naalala ko yan, pag ako'y pumupunta sa nagpapacheck up ako dito sa University of Clinic Erlangen, yan, university talaga. At saka yung professor na nag-opera sa akin, talagang tuwang-tuwa siya dahil sa lahat ng inoperahan niya, ako lang ang naging normal. Normal pero hindi pa rin ako normal, abnormal talaga. Normal na abnormal. So bumalik ako sa pagkabata guys. Kwento ko lang sa inyo yung buhay ko. This is, I think, my third life now. Whatever, I'm so grateful but not really grateful, kasi sabi ko nung ako'y nag-aagaw buhay na talaga, yung kalahati kong paa nasa hukay na, ang kalating paa ko nasa kabila patungo sa langit sana, pero pinaghati. So ang kanan ko naiwan sa impyerno. Kasi hindi naman ko talaga, sino ba tayong sa lahat naman siguro tayo na tao sa mundong ito, walang banal sa atin, di ba? Gumagawa tayo ng kasalanan na hindi natin alam na masama. Nangyayari kasi ang nangyayari, hindi natin alam kung anong ginagawa natin or tama ba o mali. Basta nagagawa natin, hindi man lang natin iniisip na bakit natin ginagawa yun, no? Tama ba yun o mali? Nagkasala ba o hindi? Yun na nga. Ibig sabihin, nung ako'y nandun na sa kabilang dako, nakita ko doon na ang mga tao doon, maraming mga tao, nakaputi ang mga damit nila. So nung dumating ako doon, sabi ko, gutom na gutom ako, gusto kong kumain.
Tapos tumitingin ako sa kanila kung anong kinakain nila. Puro mga prutas at mga gulay, ganyan. Prutas, gulay, ganyan ang kinakain do'n. Sabi ko, bakit walang karne? Gusto ko kumain ng karne. Sabi, bawal daw kasi nilalang ng Panginoon yan. Hindi dapat kainin. Sabi ko, bakit yung mga yung mga prutas nilalang din ng Panginoon at saka yung mga kahoy, lahat-lahat. Sabi ko ganun, nilalang di ba yan ang Panginoon? Bakit kinakain nyo rin? Pilosof pa daw ako masyado. Pero ibig sabihin, sabi sa akin ni kung sinong Herodes yung nagsabi sa akin na kailangan ko na raw bumalik sa lupa. Sabi ko, ayaw kong bumalik sa lupa dahil sabi ko, mag-uumpisa na naman ako pagbalik ko sa lupa. Problema na naman yung mangyayari sa akin. Puro naman problema. Sabi ko ganun. Sawa na ako sa problema. Sabi ko ganun. Ayaw ko nang bumalik sa lupa. So, mintos hindi pa ako nakakabalik sa lupa. Pero yung kaluluwa ko pala, bumalik na ako sa doon sa hospital, pero hindi pa ako bumalik sa katawan ko. So, dahil napakakulit kong tao, babae, bata, kung saan ako lumalakad, habang nasa kumatos ako. Kung saan ang dako ng hospital, ng hospital na yun, kung saan ako nakahiga, dahil nga nakakumatos ako. So kung saan ako nakahiga, yung espiritu ko, maniwala kayo sa hindi kay siguro marami na ng taong nakakaranas ng ganyan na yung kaluluwa natin, mayroon talagang kaluluwa. Yung ibig sabihin na umaalis sa katawan, umiikot ako sa buong hospital. Alam ko kung saan nila dinadala yung patay. Alam ko kung anong ginagawa nila sa patay. Kung anong nangyari sa loob ng ospital. So, nung magising na ako, ikininto ko yan sa pamangkin ko kay Gingging. Love you, Ging. Kinuwento ko yan sa kanya. Tapos kinuwento ko rin. Sabi niya, sinakwento raw sa doktor. Sabi niya, paano ko raw malalaman yun nakahiga lang ako sa katre. Hindi nga raw ako nagising patay nga ako. Paano ko raw malalaman yun? So, lahat ng detalye talaga, alam na alam ko kung ano. Sabi ko nga nung ako yung nagkamalay na, kinuwento ko rin yan sa doktor ko. Nung wala na yung mga pamangkin ko doon, nung magkamalay na ako, marunong ako magsalita. Yung talagang, andyan na yung pag-iisip ko. Pero bago yon, okay, balik na naman tayo doon. So, ang naramdaman ko pala, guys, mga madlang people, mga palangga. Ewan ko kung naranasan na ito ng iba sa inyo. Nung bumalik ako sa katawan ko, ibig sabihin para ba akong sumakay ng Ferris wheel, nakasakay na ba kayo ng Ferris wheel? O kaya yung duya na itutula ka ng mabilis pataas, tapos pagbaba mo para yung susuka ka ganon. Yun ang pakiramdam ko, para ba akong yung nalula, tapos bigla raw ako na ganyan, tapos nawala na naman ako ng malay. So pinabayaan naman ako ng doktor ko na na matulog uli. At saka nung magising ako, yun na nga sinabi nila sa anak ko na nagising na ako kasi sabi ng doktor sa anak ko kung hindi raw ako magigising pag tinanggal yung host dito sa bunganga ko, pag hindi daw ako magising, so wala na ako dito sa mundo. So yun na nga, panahon na yun, tinanggal ng doktor yung host sa bunganga ko, no. Yun na nga, para akong nalula. Ayun, nagmulat daw mata ko, tapos bigla na naman ako nawala ng malay. So, nung magising nga ako, tumawag yung doktor sa anak ko na nagising na ako, at saka kay Gingging, kay Guni. Binisita na naman nila ako doon nung magising na ako. Pero nasa intensive station pa ako sa ang tawag dyan, intensive care. Oo, nandun pa ako. Hindi pa ako nakapasok sa room ko. Siguro matagal din ako nasa intensive station.
Ewan ko, hindi ko alam kung ilang buwan ako nakahiga doon bago ako pinasok sa kwarto ko. So, sa madaling salita, ang ah, nangyari yun, nung nangyari yung aksidenteng yun at saka yun na nga, yung nangyari sa akin, nasa trabaho ako. Mahigit nasa trabaho ako noon. Kung nasa bahay ako, wala akong kasama, nag-iisa lang ako dito sa bahay. Yung mga anak ko may sarili na silang buhay, kaya nag-iisa lang ako. So, yung nangyari yun, nasa trabaho ako sa hotel. Nagtapon daw ako ng basura, tapos mga siguro daw mga isang oras na ako nasa labas, nakahilatag sa labas bago nila ako nakita. Eh, ayun, patay na nga ako, patay. Deliver ka agad sa ospital, ganito, ganon. Maigi lang naagapan ako kaagad. Kahit na papano, kahit na nabagsak ako sa coma, nagkaroon ako ng blood poisoning sa utak. Nagkaroon din ako ng tuberculosis kasi matagal nga ako sa labas nakahiga. Ayun. Ano pa nga ba? So, nung magising nga ako, makulit talaga ako. Para raw akong, yung 6 na buwan, 1 taon na bata, ganyan na gustong maglakad tapos bumabagsak sa lupa, gumagapang, ganyan. Pinipilit kong kumain na mag-isa. Sinasabihan ako ng mga nurses na hintayin silang kumain, pero napakakulit ko. Tinatawanan ko lang daw sila pagka dumarating sila. Tapos pag pinapagalitan daw ako ng mga nurses, umiyak daw ako para akong baby, no? Tapos pagka yung inaangga-angga na naman daw ako ng mga nurses, tumatawa na naman daw ako. Yung para bang baby na, yung feelings ko na baby talaga. Bumalik ako sa pagkabata, guys. So, sa madaling salita, guys, 3 taon din akong nag-rehab, hospital rehab, at hospital rehab, tapos yung hospital uli nung pangalawang operasyon sa akin. Sa utak na naman kasi may pumutok na naman na ugat habang nasa rehab ako. So may pumutok na namang ugat, pinadala uli ako doon sa University Clinic sa Erlangen, kung saan ako inoperahan. Doon na naman nila ako hinatid. So sa madaling salita, pagdating ko doon, inoperahan kaagad nila ako kasi baka nga mangyari na blood poison na naman yung utak ko, o makumatos na naman ako. Kaya pagdating doon talaga, inoperahan kaagad nila ako. So, ibig sabihin, nakatulog din naman ako sa intensive care na mga ilang araw bago ako umakyat na sa normal room ko. So, nag-iisa lang ako sa kwarto ko, guys. Yung mga kwento ng mga nurses ko, talagang napakakulit ko raw. Napakakulit na bata, sabing ganun. Sarap daw kurutin sa singit. Maraming mga nurses doon, guys, sa Erlangen. So kung kayo nag-aaral ng mga nurses, mag-aaral din kayo ng mga German language, pwede kayong i-hire patungo dito sa Germany. Maraming mga nurses dito sa Germany. Talagang napakarami. Bawat clinic na napasukan ko, may mga Pilipinang nurses na nandoon. So, ayun nga yung pangalawa kong pangalawang operation ko, pagising ko, may Filipino nurses na nag-alaga sa akin. Talagang bago lang siya doon dumating, pero bilib na bilib ako sa kanya. Talagang lumalaban siya talagang ibig sabihin hindi siya nagpapatalaw, ginagawa niyang trabaho niya, alam niyang tama't mali, ganyan. Kahit marunong na siya mag-German, makakaintindi siya ng German kasi lahat ng mga nurses na pinapadala dito o kinukuha ng clinic ng hospital sa Pilipinas, pinapadala dito, nag-aaral muna sila ng German, no? So yan na nga. Ibig sabihin, guys, 5 taon din ako nagsuffer sa sakit ko, guys. 5 taon akong
hospital rehab nga. Tapos yung ano ko, yung therapy ko, nag-aaral ng ABCD, nagsasalita kasi yung itong bunganga ko ganyan. Parang tabingi nga. As you see guys, dito medyo dito medyo makapal, mataas kasi dito ako nagpirahan dito sa side nito. So, nabanat. Kaya mataba dito, dito hindi, di ba? So, whatever guys, beauty pa rin ako, di ba? Dinadala ko na lang yan sa sa ano tawag dyan? Sa pagtawa. Pag naalala ko yan. So, every year nag-check up ako. Twice a year. Twice a year may therapy ako. Therapy sa paggamit ng dila ko kasi umukok yung dila ko. Hindi nga ako makapagsalita. So, kahit ngayon nauutal-utal pa rin ako. Yung maiksi. So, tinutulungan ko rin yan. Pagka kayo na stroke, tapos yung bunganga niya, ganyan yung mukha nyo, pwede nyo yan ibalik sa sarili, sa dati. Hindi naman talagang 100% sa dati. Kagaya ko, dahil talagang paralyzed yan, talagang hindi nga, ganyan lang ako magsalita. So, i-training nyo lang guys, hilutin nyo dito, tapos yung gilagala nyo dito, nakakatulong yan para bumalik yung shape ng ano nyo, para hindi ito manikas, kasi kung mamahalin nyo yung sakit nyo, kayo rin ang maghihirap, no? Kaya habang kaya nyong lumaban kayo kung gusto nyo mabuhay, okay, mabuhay ng magagawa nyo ang gusto nyo, na hindi kayo nagpapaalaga sa mga anak nyo. Kasi ako talaga, gusto ko talagang kahit na ganun ako, gusto ko talagang ayaw ko talagang magpaalaga sa mga anak ko. Sabi ko, kahit mamatay na lamang ako, pero ayaw ko mamatay sa piling ng mga anak ko kasi ayaw kong makita nilang naghihirap ako. Yan ang ano ko sa sarili ko, no? So, ayun na nga, kagabi, hanggang ngayon wala akong tulog. Kasi naalala ko lahat ng mga nangyayari sa akin sa buhay ko. Nung maliit pa ako, yung mga kabataang buhay ko na hindi naman sabing talagang nagsuffer ako or nagtatrabaho nga sa palayan, nagpapalayan, may sariling palayan kami, may baboy, kalabaw, baka, kambing, manok at saka itik, meron kami, pero hindi kami nagugutuman. Ayun nga lang, kailangan talagang kumayod ka para mabuhay, di ba? Kasi kung aasa ka at aasa, walang mangyari sa'yo. Di ba? Sino bang, siguro may magtutulong sa'yo, pero hanggang kailan ka nila tutulungan? Pagdating ng oras, magsasawa din yung mga yon. Ako talaga yung taong tipo na hindi ako umaasa sa ibang tao. Kahit sa mga anak ko, hindi ako umaasa. Ni once, kahit na nung umuwi na nga ako galing sa hospital, nung first na uwi ko dito, hindi, sabi ko nga sa inyo, paralyzed ako. Wala nga akong, ayaw ko mag-wheelchair. Gusto ko talaga maglakad. So, meron akong tulak-tulak lang yung help ko na tinutulak ko na may kulong para makalakad ako, yung step by step ba. Araw-araw ko yung dala-dala, yung kaibigan ko na yung pag napapagod ako, pwede ako dong umupo. Hindi ko alam, parang wheelchair, pero hindi ako nag-uupo. Tinutulak ko lang siya pag napagod na ako sa kalalakad. Every 5 minutes, kailangan kong maupo, magpahinga. So, nung umuwi nga ako dito sa bahay dahil nag-iisa lang ako, marami akong platong binasag. Maraming basong nabasag. Ang bahay ko
4 na beses kong ginawang swimming pool kasi nakakalimutan kong patayin ang gripo. So, ito naman si Gaga kasi batang isip, nag-i-enjoy akong mag-upo sa sahig habang lahat ng mga tuwalya nakalatag sa sahig para yung tubig sa balde, tuwalya, tubig balde, ganyan. 4 na beses nangyari sa akin yan, guys, dahil malimutin nga ako. Yung aking electric stove, nakakandasunog yung pagkain ko, minsan yung plato nakalagay sa electric stove, nakaon ang electric stove, yung pumuputok na lang yung mga porcelain na mga plato kasi yun nga nakalimutan. Ay kasi nga siyempre may amnesia, no? Kalimutan ko i-off or patayin yung gripo, ganyan. Minsan nag-rel ako, may nandito yung aking apo, nandito na, lumipat na dito yung anak kong bunso dahil yung pangalawang operation ko, lumipat na siya dito nga para may kasama ako. Kasi yun na nga, nalaman niya nangyari na lagi kong ginagawa mag-swimming pool ditong apartment. Yung tinituloyan ko, lagi kong ginagawang apartment, swimming pool. So, maigi lang hindi, yung tubig hindi pumupunta sa neighborhood sa baba kasi talagang bilib na bilib ako sa pagkagawa ng bahay na ito, ng apartment na ito, talagang isolado, yung talagang perfect ang paggagawa na walang tubig na tutulo doon sa baba, na paganda pagkasemento. So ibig sabihin yung kusina ko, nag-grill ako, nakalimutan ko rin patayin yung grill, so may umapoy yung kusina ko na nasunog ko yung cabinet na nilalagyan ng mga plato, 2 cabinet, nasunog ko, tapos umikot yung apoy nga, tapos parang akong bata, umiyak na hindi ko alam na bakit ko ginawa yun. Nahihiya ako sa mga anak ko, sa apo ko. Nahihiya ako na nagagalit ako sa sarili ko, umiiyak ako, nanginginig ako. Ay talagang sinumpong din ako ng heart and pack. May light lang, no? Ay natapos ang kinabukasan ng pa-check up ako sa doktor ko, nagkaroon ako ng heart and pack. May light lang. Nakontrol ko yung sarili ko. So hindi ako nagpatalo sa yung emotion, sa emotional feelings ko. Yun, nandito na nga yung anak ko. Marami akong mga bagay na hindi dapat mangyayari na ginagawa ko. Minsan pag may appointment ako sa isang doktor ko, doon ako sa kabilang doktor na pumupunta. Tapos pagdating ko doon, sabi ng doktor na yun, wala akong appointment doon. So, tatawag na naman sila doon sa isa kong doktor. Ganyan nangyayari sa akin noon, guys. So, mahirap talaga yung ganitong buhay. So, ang payo ko lang sa inyo, kung kayo'y makaranas man ng matinding karamdaman, lumaban kayo. Huwag kayong papatalo sa sakit nyo. Kung gusto nyong mabuhay, labanan nyo yan. Huwag nyong mahalin yung sakit nyo. No? Kung hindi ka makakilos, paunti-unti lang yan hanggang, ako nga minsan, kahit hindi ako makakilos, sumasayaw ako daw sa ospital, o pagising ko sa comatose, sa paglipat nila daw sa sa sarili kong kwarto sa taas, sa station, sa nurse station, umawit na raw ako, sabi ng pamangking ko si Gingging, umawit na raw ako ng give me one moment in time, o diba? kahit na hindi kumpleto pero naintindihan niya. Ibig sabihin talagang fighter, ibig sabihin fighter talaga akong klaseng pagkatao. Laban. So ngayon, thanks God, pwede na akong mag-boxing ulit.
nagba-boxing kasi ako minsan, pumupunta ako sa gym, nagba-boxing ako. O tapos nagma-marathon ako. Dati nag-skiing ako, rock climbing. Yan ang hobby ko noon. Ngayon hindi na pwede, bawal na sa akin. Hindi na rin ako pwedeng mag-drive ng kutsi na wala akong kasama, na ako lang mag-isa. So maraming pinagbawal sa akin noon. Ngayon, ang buhay ko, nasa bahay lang ako. Wala akong trabaho. Minsan, ang pensyon ko kunti lang. Ibig sabihin, early retired ako dito. Kunti lang yung pensyon ko. Pag, pag, pag tama lang pambayad sa bahay at sa kuryente, walang natira. Alam yung ginagawa ko. Meron dito kasing grupo na nagkokolekta ng mga groceries sa mga grocery store. Yung mga grocery, ibig sabihin mga 2 weeks before expiration, kinukuha nila yan bago para wag na itapon, yung napapakinabangan pa. So maraming taong nagkukolekta niyan, organisasyon yan, wala silang natatanggap na pera, talagang yung ibig sabihin niyan parang Samarita, no, yung kusang loob nilang ginagawa yan para makatulong sa tao at walang pagkaing dapat itapon na mapapakinabangan pa, no. So ginagawa ko yan, ibig sabihin 3 times a week pumupunta ko doon sa sa lugar na yun. 3 lugar ang pinupuntahan ko. Halimbawa, punta ko dito sa isang lugar na ito, dito sa akin, Dianes. Tapos doon isang lugar, Martes, Huwebes at saka Sabado. Doon naman sa kabilang lugar is Miyerkules. So, pagka magandang pakiramdam ko, naglalakad ako niyan sa syudad, pumupunta ako sa syudad. Ang dati noong nilalakad ko patungo doon nalalakad ko ng 20 minutos lang patungo sa syudad namin, kasi hindi ako mahilig sumakay ng transportation, ng bus o kaya ng underground train, yung oo nga, train, underground. Hindi ako mahilig sumakay niyan. Gusto ko talaga maglakad. Simula nung naoperahan nga ako, ayaw ko sumakay ng bus or ayaw ko sumakay ng train dahil gusto ko talagang maglakad para maihakbang ko yung paa ko. Ayaw kong hinihila-hila ko yung kanang paa ko. So talagang naglalakad. Minsan napakalayo yung aking minsan sinubukan ko sumakay ng tren. Alam niyo guys, sabi ko bakit hindi pa ako nakakarating sa pupuntahan ko. Yung pala, yung pupuntahan ko sana patungo doon, sasakyan ko sana patungo doon, pabalik ang sinakyan ko. 2 oras akong on the way, na pagdating ko doon, tanong ko, saan ako sasakay na naman pabalik doon. Sinamahan ako ng ibig sabihin parang pulis nga. Sinamahan ako ng pulis na dalhin ako sa sasakyan ko at sinabihan yung driver na ihatid ako doon sa ganito tapos para makauwi ako ng bahay. Kasi tuwing naglalakad ako guys, dala-dala ko yung mga papel ko, mga medical records ko galing sa hospital, dala-dala ko yan lagi. So kahit kung ano mang mangyari, kasi hindi ko pala naisabi din sa inyo na nung naoperahan ako, nagkaroon ako ngayon ng epilepsy. So, look guys, ang tabletas ko, ayan ang tabletas ko. Puro tabletas yan. Ha? Ayan. At saka ayan puro tabletas. So, ibig sabihin, ang inom ko ng tabletas ko, maintenance kong tabletas, ay sa umaga 12. Sa tanghali, 10. Sa gabi, 12. Everyday yan. So, ayan nga. Tapos, hindi ako pwedeng lumabas ng bahay na hindi ko dala-dala yung mga mga hospital records ko, kasi nga, pag sinusumpong ako ng epilepsy ko, hindi naman ako nangingisay na talaga yung inborn na epilepsy. Yung
'pag nagaganyan lang ako tapos nawawalan ako ng malay, ayun bumabagsak ako minsan sa kalsada, nagigising na lang uli ako sa ospital na. Maraming beses nangyari 'yan. So, thanks God dahil sa gamot, talagang technology, gawa rin ito ng Panginoon yung mga gamot na ito. So, dahil sa gamot yung epilepsy ko hindi na ako nawawalan ng malay. Ano na lang, nakakaramdam na lang ako ng panginginig ng katawan ko na nagkakaroon ako ng ano tawag diyan, yung, pulikat, gano'n ang pakiramdam ko pagkalipas niyan ayan masakit ang mga muscles ko pero hindi talaga ibig sabihin na talagang ako sa epilepsy dahil nga may gamot akong tini-take sa umaga, 2,000 milligram, sa gabi 2,000 milligram. Kaya napakadami talagang gamot ko. So, yun na nga, ang gusto ko lang ipaalam sa inyo sa mga katulad kong nakaranas ng ganyang buhay o na sa ganitong sitwasyon ngayon, payo ko lang sa inyo kung gusto nyo mabuhay nang wala kayong, ibig sabihin wala kayong, ayaw nyong, kasi hindi talaga ako tipong tao na utos dito, utos doon. Talagang gusto kong gawin ko ang dapat kong gawin na hindi ako umaasa sa kanino man. Ayaw ko talagang umaasa sa kanino man. Kaya sikap lang kung hindi man kaya ang katawan mo gawin. Araw-araw yan habang nakaupo ka. Kung anong ginagawa mo yan, magsayaw-sayaw ka kaya dyan, paunti-unti. 5 minutes, pahinga ka na naman. O, ulit-ulitin mo yan. O, habang nakakaupo. O, tapos yung mga ganyan, o, hilot-hilutin mo yan dyan para bumalik sa dati. No? Pero hindi na ito masyadong babalik sa dati talaga. Sabi ni Professor, ganyan na lang talaga daw yan. Medyo mataba. Ayan. Diba? Medyo mataba dito. Pero, thanks Lord. At saka yung mga angel. Pero kahit sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa nakikwento sa inyo. Nakikita ko sa ospital nung magising, nagmulat ang mata ko. Hindi angel ang nakita ko. Sa loob ng kwarto, nakita ko sa sa taas ng pintuan, nakasabit ang cross patuwad. Patuwad. Tapos nung minulat ko yung mata ko sa paligid ko, marami akong nakitang hindi angels na mga Buddha, baby Buddha, mama Buddha, ganyan. Mga Buddha ang nakita ko, guys. No? Tapos merong pasyente na doon nga ako sa intensive care, may pasyente doon na naghihingalo na tapos may pumasok na dalawang lalaki, tapos ganito ganon, nagiiyakan sila, tapos kinausap ko raw yung Buddha at yung mga Buddha, sabi ko, wag nyo namang ako pabayaang mawala sa mundo kasi kailangan pa sila nung pamilya, siguro anak niya yun o kaya asawa niya yun, mga anak siguro nila yun. Sabi ko, tulungan nyo naman. Nakiusap daw ako doon. Kininto ko sa pamangkin ko. Alam naman ng pamangkin ko si Gingging na mayroong talagang nakahiga doon katabi ko. So, hinanap ko yun, nawala na. Tapos nung nakatulog ulit ako, nung magising ako, pagmulat ng mata ko, nagising na yung babae. Na binalot na nila yun ng puting kumot. Nung sinabi ko nga sa mga Buddha na wag muna nilang pabayaang mawala dahil kailangan pa ng pamilya. Nakabalot na yun sa puting kumot. Tapos nakatulog ako nung magising ako, guys. Gising na yung babae, wala na, nagtatawanan na sila, nag-iiyakan, nagyayakapan. Tapos naghingi daw ng pagkain ng babae. Kininto ko yung kay Gingging, sabi nga ni Gingging sa akin, oo nga ate. Ano yun?
buhay na. Diba? Yan ang naranasan ko guys sa hospital. So, thanks Lord. Mga Buddha ang nakita ka. Tapos sinabi ko sa doktor na tinuro ko raw yung yung cross na nakatuwad, hindi ganyan. Sabi niya, okay lang yan, Mrs. Tamler, nasa right way yan. Sabi ko, nakatuwad niya. Sabi ko, nakatuwad. Sabi ko, ganun. Hindi raw nakatuwad. Sabi ko, aswang talaga siguro ako na nakatuwad yung cross. Kaya pala hinawakan yung, yung paa ko ng mainit na kamal. Siguro aswang ako. Ibig sabihin guys, more for that. Thank you so much for watching. May the Lord always be with you. Um, laban lang. Laban lang. Ang buhay natin ay hawak natin. Pwede nating maniho yan kung saan natin dadalhin, kung ayaw na talaga natin o hindi na natin kaya. No? Pero habang kaya pa natin i-manage yung sarili natin, laban, gumalaw ka. Kahit hindi kayang gumalaw, gumalaw ka, gumalaw. Yan ang payo ko sa inyo. Hanggang ngayon, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Love you.